Balbas in the house! Hey! Balbas in the house! So ayun, welcome back mga bossing. Part 3 na tayo kagad. Simulan na natin. Let's go! Sinabi ni Eikichi, Ryuji, ano ang kinalaman ni Teacher Ayumi dito? Wala pa akong ideya, sagot naman ni Ryuji. Pagkatapos nito sa ospital, nagmamadaling dumating ang nanay ni Jun at si Kaoru. Nagulat si Eikichi nang makita niya ito. Sinabi ng doktor, kayo po ba ang pamilya ng pasyente? Oo, ako ang kanyang ina. Sinabi ng doktor, wala na po kayong dapat ipag-alala. Ligtas na po siya. Lumapit si Kaoru kay Eikichi. Sinabi nito, kapatid ko siya. Ganun ba? Magiging okay din ang lahat. Huwag kang mag-alala. Babantayan namin siya. Sagot naman ni Eikichi. Tapos ay dumating din si Teacher Ayumi. Sinabi nito, totoo ba yung nangyari kay Jun? Oo, sagot naman ni Ryuji. Kasunod nito, dumating din ang juvenile detective. Siya si Matsuoka. Sinabi nito, kayo ang Onibaku. Tama ba? Ano na naman to? Balita ko, tumigil na kayo sa pagiging delinkwente. Pero parang delinkwente pa rin kayo. Tumahimik ka, sagot naman ni Eikichi. Sinabi ni Matsuoka, mukhang okay naman ang lagay nyo. Mag-usap tayo. Sino ang sumaksak kay Jun Kamata? Naroon kayo pareho sa pangyayari. Tama ba? Subalit, ayaw magsalita ng dalawa. Sinabi ni Mariko, bakit hindi kayo magsalita? Nasaktan si Jun. Sinabi ni Eikichi, wala kaming sasabihin na kahit na ano. Problema namin to. Kami ang lulutas nito. Nang paalis na sila, hinabol ni Teacher Ayumi si Ryuji. Sinabi nito, ano ba talaga ang nangyari? Sino ang may kagagawan nito? Sinabi ni Ryuji, sino yung lalaki na yon? Sinong lalaki? Tanong naman ni Teacher Ayumi, yung lalaking mahaba ang buhok. Sagot naman ni Ryuji, tapos ay umalis na ito. Samantala, sinundan naman ng dalawang detective sina Eikichi. Siya si Detective Sakata. Sinabi nito, hindi kayo pwedeng magtago ng impormasyon. Hoy, tanggalin mo yung kamay mo. Sagot naman ni Eikichi. Sinabi ni Matsuoka, mag-usap muna tayo. Subalit, hindi siya pinansin ng mga ito. Tapos ay biglang dumating si Fumiya. Sinabi nito, nagkita tayo ulit, Miss Ayumi. Nang susugod na ang tatlo, inawat sila ng dalawang detective. Sinabi ni Detective Sakata, hoy, ikaw, bumaba ka sa motorsiklo mo. Bago umalis si Fumiya, hinampas nito si Sakata. Sinubukan siyang sundan ni Ayumi. Sinabi ni Fumiya, seryoso na ako sa pagkakataon na to. Tatapusin ko ang lahat ng delinkwente sa lugar na to dahil sa pagtatraidor mo. Pagkatapos nito sa restaurant, sinabi ni Teacher Ayumi, humihingi ako ng paumanhin dahil nadamay kayo sa problema na to. Kasalanan ko lahat to. Teacher ka din ba ni Fumiya? Tanong naman ni Eikichi. Nakababatang kapatid siya ng fiancé ko. Sagot naman ni Teacher Ayumi. Noon, nangako si Teacher Ayumi kay Fumiya na hindi niya iiwan ang kanyang kapatid. Subalit nangyari ang isang aksidente at namatay ang kapatid ni Fumiya. Magmula nun, nagtanim ng galit si Fumiya kay Teacher Ayumi. Sinabi ni Teacher Ayumi, dahil doon, gusto akong patayin ni Fumiya. Sinabi ni Eikichi, gayon pa man, may sarili kang buhay para magpatuloy. Naiintindihan naman niya yon, hindi ba? Hindi siya pwedeng maghiganti sa isang guro. Sinabi ni Teacher Ayumi, nangako ako sa kanya na mananatili ako sa tabi niya habang buhay. Pero ngayon, gusto ko nang maging masaya kasama si Ryuji. Maya-maya lang, dumating si Makoto kasama si Abe. Sinabi nito, pinupuntirian nila ngayon ang mga taong malalapit sa Onibaku. Kaagad na tumayo si Ryuji. Sinabi ni Eikichi, Ryuji, bantayan mo si Teacher Ayumi. Biglang dumating si Kaoru at takot na takot ito. Inakala ni Abe na pasugod na ang mga kalaban. Subalit may insekto lang pala sa buhok niya. Pagkatapos nito, nag-usap ang dalawa sa tabing dagat. Sinabi ni Kaoru, sa mga nangyayari, alam kong inaalala mo si Ryuji. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na magiging seryoso si Ryuji sa kanyang guro. Okay din naman, ipinagbabawal na pag-ibig sa pagitan ng isang estudyante at isang guro. Sinabi ni Eikichi, nagiging popular na siya sa mga babae. Pakiramdam ko nga na pag-iiwanan na ako. Hindi totoo yan, sagot naman ni Kaoru. Tapos ay hinalikan niya ito. Sinabi ni Kaoru, itong relasyon natin ay isa ring ipinagbabawal na pag-ibig. Bakit naman? Tanong naman ni Eikichi. Hindi na siya hinayaan pang magsalita ni Kaoru at nag-aya na itong bumalik sa eskwelahan. Pagkatapos nito, sumugod ang Timers Gundan sa eskwelahan para kidnapin si Kaoru. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Ano ang kailangan nyo? Tanong naman ng guro. Subalit, wala itong magawa. Sinabi ni Maruyama, ito yon, hindi ba? At ganun din si Teacher Ayumi. Kinuha naman siya ni Fumiya habang bumibisita sa lugar kung saan namatay ang kanyang fiancé. Sinabi nito, wala ka ng karapatang pumunta dito. Ginawa silang bihag ni Fumiya at sinabi nito, sinungaling.
Hindi mo tinupad ang iyong pangako. Sinabi ni Teacher Ayumi, sa tingin mo ba, magiging masaya ang kuya mo sa mga pinaggagawa mo? Oo naman, dahil mahal ka ng kapatid ko. Sagot naman ni Fumiya. Sinabi ni Teacher Ayumi, matagal na siyang patay. Papatayin din kita para magkasama kayo. Dagdag pa nito, mukhang importante ka sa Onibako mo. Magsama-sama kayo. Sinabi ni Teacher Ayumi, nakikiusap ako. Itigil mo na to. Sa eskwelahan, nagmamadali si Yui at daladala nito ang gamit ni Kaoru at Teacher Ayumi. Ito ay isang mensahe. Nahawak ng Teamers Gundam si Teacher Ayumi at Kaoru. Nakasaad dito kung saang lugar sila magkikita. Sinabi ni Makoto, siguradong isa itong patibong. Hindi na mahalaga yon, sagot naman ni Eikichi. Tapos ay umalis na ang dalawa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Sinabi ni Fumiya, malakas ang loob nyo ha. Sinabi ni Eikichi, hoy, ibalik mo si Kaoru at Ayumi. Ibabalik ko sila kung buhay pa kayo pagkatapos nito. At ito ang nangyari. Nagulat ang lahat nang pigilan ng Onibako ang sasakyan. Sa takot ni Fumiya ay umalis na ito kagad. Sinabi ni Eikichi kay Ryuji, wag mo siyang hayaang makatakas. Kaagad naman itong sinundan ni Ryuji. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession. Sinabi ni Eikichi, masyadong malayo ang agwat natin para labanan niyo ako. Sabihin niyo sa akin ngayon kung saan niyo itinago ang mga babae. Kung hindi niyo sasabihin, tatapusin ko kayong lahat. Tapos ay inutusan ni Maruyama ang mga tauhan niya para sumugod. Kasabay nito, patuloy pa ring hinahabol ni Ryuji si Fumiya. Sinabi ni Fumiya, lolokohin ka lang ng babae na yon. Sa huli, maghahanap din yon ng ibang lalaki. Tumahimik ka. Kahit isakripisyo ko ang sarili kong buhay, ililigtas ko siya. Sagot naman ni Ryuji. Let the fist grin and bleed. Homeroom war zone. Classroom creed. School bell rings. That's the starting gun. Aikichi laughing. Who wants some? Yuji quiet, but it's not safe. Swing first, swing fast. Sinabi ni Fumiya, sa wakas, napatay ko rin ang isa sa Onibako. Subalit, naririnig pa rin nito ang ugong ng motorsiklo. Nang titignan niya ito, buhay pa rin si Ryuji. Stick bang. Onibako. Step up, get folded. Two-man storm, bare hands uncontrolled. Aikichi wild grin. Yuji dead call. If you call him out, better call your mom. Onibako. Black guy sermon. They don't bend. They just keep burning. You want that smoke? You ain't ready for the... Sinabi ni Fumiya, ganun ba siya kaimportante sa'yo? Isang katangahan ang itaya ang buhay mo para lang sa isang babae. Ano bang pakialam mo? Sagot naman ni Ryuji, marami pang ibang babae dyan. Sabat naman ni Fumiya. Sinabi ni Ryuji, gayon pa man, maraming salamat sa'yo. Dahil sa'yo, narealize ko kung gaano ko talaga siya kamahal. Dahil sa sinabi ni Ryuji, naalala ni Fumiya ang kanyang kuya. Sinabi nito, kuya, bigyan mo naman ako ng sinyales. Mali ba ang ginawa ko? Habang umiiyak ito, nagtangka itong magpakamatay. Subalit, iniligtas siya ni Ryuji. Sinabi ni Fumiya, bakit mo ginagawa to? Hayaan mo akong samahan ko ang kapatid ko. Hindi nakinig si Ryuji at iniligtas pa rin niya ito. Sinabi ni Ryuji, kumpara sa kamatayan, mas matapang ka kung pipiliin mong mabuhay. Ang sakit, pinagdadaanan niyan ng lahat. Pagkatapos nito, nahuli na ang mga tauhan ni Fumiya at nailigtas na sina Teacher Ayumi. Nagtapat si Eikichi kay Kaoru. Sinabi nito, gusto kita. Pasensya na, sagot naman ni Kaoru. Tapos ay umalis na ito. Nang magkita si Ryuji at Ayumi, hindi niya pinapansin ito dahil nakakaramdam ng selos si Ryuji sa mga nalaman niya nitong nakaraan. Tinanong ni Teacher Ayumi ang detective kung ano na ang mangyayari kay Fumiya. Sinabi nito, dahil sa mga nagawa niya, mahaba-haba ang magiging sentensya niya. Sinabi ni Teacher Ayumi, gusto ko siyang makausap, maaari naman, pero hindi pa sa ngayon, sagot naman ng detective. Kasabay nito, sinabi ni Eikichi kay Ryuji, hindi mo ba susundan si Teacher Ayumi? Iniba ni Ryuji ang usapan. Dahil dito,
Sinapak siya ni Eikichi at sinabi nito, dapat nga maging masaya ka dahil mahal ka ng isang babaeng katulad niya. Nagmamadaling pinuntahan ni Ryuji si Ayumi. Sinabi nito, umalis na tayo sa bayan na to nang magkasama. Masasakit na alaala lang ang ibinibigay sa'yo ng lugar na to. Bukas, hihintayin kita sa istasyon ng tren. Kinabukasan habang naghihintay, halos maghapong naaalala ni Ryuji ang masasayang nakaraan nila ni Ayumi. Inabot na ng gabi, subalit hindi pa rin ito dumarating. Nang mawalan na ng pag-asa si Ryuji, umalis na ito. Gayunpaman, nasa paligid lang pala si Eikichi para damayan ng kaibigan nito. Nasaktan si Ryuji sa nangyari. Sinabi ni Eikichi, ganyan siguro talaga kapag nagmahal ka ng todo. Alam mo ba, mas masakit pa ang maiwanan kesa mabugbog sa laban. Kinabukasan, nakatambay sa rooftop ang magkakaibigan. Habang nagkukwentuhan, dumating si Teacher Mariko. Sinabi nito, may nabalitaan ako na busted daw kayong dalawa. Sinabi nito kay Ryuji, nag-resign na si Ayumi. Tapos ay inabot nito ang sulat para kay Ryuji at sinabi nito, sana maintindihan mo ang nararamdaman ni Ayumi. Nakasaad sa sulat, mahal kong Ryuji, nakapagdesisyon ako na magsimula ng bagong buhay malayo sa lugar na to. Magpapatuloy pa rin ako bilang isang guro. Naitanong ko rin sa sarili ko, hindi kaya mas maganda kung magkasama tayong umalis? Gayunpaman, hindi ko kayang agawin sa'yo ang kaligayahan mo bilang kabataan. Hindi rin ako magiging masaya kung gagawin ko yon. Paalam, Ryuji. Sinabi ni Jun kay Eikichi, maaari ba kitang makausap tungkol ito kay Kaoru? May kailangan kang malaman tungkol sa kanya. Gusto ka niya, pero may problema kang kailangan harapin. Kaagad bumiyahe si Eikichi papunta sa eskwelahan ni Kaoru. Sa eskwelahan, hinarang si Kaoru ng isang guro. Sinabi nito, hoy Kamata, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo bago mo maintindihan bakit palagi kang nagdadamit babae? Isa kang lalaki, suotin mo ang panglalaking uniforme. Biglang dumating si Eikichi. Sinabi nito, itigil mo yan. Sino ka ba sa palagay mo? Sa anong eskwelahan ka nang galing? Sagot naman ng guro. Sinabi ni Eikichi, tao tayo at hindi isang manika. Malaya tayong pumili kung anong klaseng uniforme ang susuotin natin. Kahit hindi tunay na babae si Kaoru, ipinagtanggol pa rin siya ni Eikichi. Sinabi ni Kaoru, magmula nung magkakilala tayo, pinahahalagahan ko ang bawat oras na magkasama tayo. Dagdag pa nito, mas mabuti ka pa kesa sa lahat ng guro na nakilala ko. Tapos ay umalis na ito. Sinabi ni Eikichi, maghintay ka lang. Balang araw, magiging mahusay na teacher ako. Gagawa ako ng environment kung saan ang mga estudyante ay malayang magpakatotoo. Paglipas ng ilang buwan, natapos na ang school year. At eto na naman ang bagong pasukan. Sinabi ni Eikichi, sa wakas, second year na tayo. Subalit, parang malungkot si Ryuji. Sinabi ni Eikichi, wag mong sabihin sa akin na hindi ka pa nakaka-move on kay Ayumi. Siyempre, naka-move on na ako. Sagot naman ni Ryuji, iniisip ko lang yung magiging bagong love life ko. Oo naman, ngayong second year na tayo, madami ng babae ang magkakagusto sa atin, lalo na ang mga first year. Ito na ang simula, sagot naman ni Ryuji. Subalit, nalungkot ang mga ito nang malaman nila na silang apat ay babalik sa first year. Ito ay dahil sa mga hindi nila pagpasok at cutting classes. Sinabi ni Eikichi, bakit naman ako babalik? Kung ganun din lang, mas mabuti pang mag-drop out na lang ako. Sinabi ni Makoto, kumalma muna kayo. Sa totoo lang, hindi naman yun ganun kasama. Sinabi ni Ryuji, minamaliit mo ba kami? Dahil repeater kami? Hindi, sagot naman ni Makoto. Buti nga kayo may chance kayong makasama ang mga magagandang babae sa first year. Isipin nyo ng mabuti, kesa naman sa mga second year na nakakasawa na ang pagmumuka. Kayo, makakatambay kayo kasama ang mga magagandang babae sa first year. Hindi ba magandang pagkakataon yon? Sambit naman ni Makoto. Sinabi ni Eikichi, may point si Makoto. Sumang-ayon naman si Ryuji. Sinabi nito, oo nga, nakakasawa na ang pagmumuka ng mga second year. Tapos ay tumingin sila kay Yui. Pagdating sa hallway habang naglalakad, sinabi ni Eikichi, importante sa lahat ay ang unang impresyon nila sa atin. Hindi nila tayo pwedeng makita bilang isang delinkwente. Pagpasok nila sa classroom, puro mga delinkwente ang inabutan nila. Sinabi ni Eikichi, nasa ng mga magagandang babae? Bakit wala sila rito? Tapos ay lumapit ang dalawang delinkwente. Sinabi nito, karangalan kong makilala ang Onibaku at inaalay ko ang katapatan ko sa inyo habang buhay. Sinabi naman ng isa pa, hinahangaan ko kayo mula middle school. Kaya susundin ko kayo habang nabubuhay ako. Rumispeto ang lahat sa kanila, maliban sa iilan. Sinabi ni Eikichi, nasa maling classroom yata tayo.
Nangaalis na sila, nakasalubong nila ang isang bagong estudyante. Sinabi nito, lumayas nga kayo sa dinadaanan ko. Siya si Fujisaki Shinomi. Sinabi ni Eikichi, may maganda naman pala dito eh. Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Tapos ay tumayo si Shinomi at binetlogan niya si Eikichi. Tinawanan siya ng mga kaibigan nito at nakitawa din ang mga dumating na delinkwente. Sinabi ni Toshiyuki, sino ang tinatawanan nyo? Siguradong wala kayong alam. Sinabi ng isa sa mga ito, hoy tanga, mga talunan lang kayo na bumalik sa first year. Ang KT Butay ay magsisimula na ngayon. Kami na ang may hawak ng Chujido High School. Sinabi ni Baby Giant, ang klase na to ay hindi para sa inyo. Sinabi ni Toshiyuki, mukhang naghahanap ka ng away ah. Sinabi ng isa pa, maghintay lang kayo. Kapag nalaman ng leader namin na minamaliit kami ng mga redjack na repeater, mananagot kayo sa kanya. Sinabi ni Ryuji, manahimik ka. Sino ka ba sa palagay mo? Tapos ay dumating na si Teacher Mariko. Sinabi nito, maupo na kayo. Ito naman si Atsuko. Kursunada nito si Shinomi. Pagdating ng break time, sinabi ni Eikichi kay Makoto, hoy Makoto, ito ba yung magagandang sinasabi mo? Dagdag ni Ryuji, tingnan mo nga sila ng mabuti, puro mga delinkwente lang to eh. Nilapitan ni Atsuko si Shinomi at hinamon niya ito na maglaban sila sa likuran ng eskwelahan. Ayaw sana silang patulan ni Shinomi, subalit pinagbigyan niya na rin ito. Samantala, pamilyar naman kay Ryuji ang pangalan ni Fujisaki Shinomi. Kasabay nito sa likuran ng classroom. Binuli-buli nila si Shinomi. Sinabi ni Pokwang, minamaliit mo ba kami? Dagdag pa ni Atsuko, lalo na yung ginawa mo kay Eikichi. Itigil mo nga yung bunganga mo, sagot naman ni Shinomi. At ito ang nangyari. Madali lang silang pinabagsak ni Shinomi at sinabi nito, kumusta ang pakiramdam ng talunan? Dagdag pa nito, tungkol kay Eikichi, gagawin ko kung ano ang gusto ko. Sinabi ni Atsuko, sa susunod, tatapusin na kita. Habang paalis ang mga ito, patago silang pinapanood ni Yui. Sinabi nito, nakakatakot naman tong babae na to. Sa kabilang banda, naglalakad ang isang bagong estudyante. Sinalubong siya ng 3 third year student. Sinabi nito, mga third year kami, rumispeto ka sa amin. Siya si Katsuyuki Tsumoto, isang first year student. Sinabi nito, tandaan nyo to, sasakupin ko ang Chujido High School. Matagal na nitong hinihintay na makatungtong ng high school para harapin ang mga malalakas na delinkwente. Siya ang leader ng KT Butay. Pagkatapos nito, dumiretso sa rooftop si Katsuyuki kasama si Baby Giant. Sinabi nito kay Toshiyuki, ano ang tinitingin-tingin mo? Ipapakita namin sa inyo kung gaano kalakas ang mga first year. Tumayo si Abe at ito ang nangyari. Tapos ay tinawanan siya ng Mad Dog Soap Kamakura. Sinabi ni Toshiyuki habang tumatawa, tinalo ka ng first year. Sinabi ni Katsuyuki, ang KT Butay ang mamumuno sa Chujido High School sa ilalim ng pangalan ng isang tao. Sinong isang tao? Tanong naman ni Jun. Mataas na klase ng delinkwente yon. Sagot naman ni Baby Giant. At ito ang nangyari. Sinabi ni Baby Giant, ang lalakas nila. Sinabi ni Toshiyuki, hoy, mahihinang klase. Masyadong malayo ang agwat natin para talunin nyo kami. Tumayo si Katsuyuki at galit na galit ito. Tapos ay dumating ang Onibaku. Sino tong mga to? Tanong naman ni Eikichi. Lumapit si Katsuyuki at bigla itong nagbigay galang. Sinabi nito, matagal din tayong hindi nagkita. Ako to, si Katsuyuki. Nagulat si Eikichi at sinabi nito, ikaw na ba talaga yan? Ano ang ginagawa mo rito? Tanong naman ni Ryuji. Sinabi ni Katsuyuki, gusto ko talagang makita ulit ang Onibaku. Kaya sinigurado ko na dito ako mag-e-enroll. Sinabi ni Eikichi, well, bumalik kami ng first year. So sa palagay ko, magkaklase tayo. Junior nyo ba yung mga yan? Tanong naman ni Jun. Oo, hayaan mong ipakilala ko kayo. Sinabi ni Ryuji, hoy Katsuyuki, siguradong narinig mo na ang tungkol sa dalawa na yan. Yan si Toshiyuki at Jun Kamata. Sila ang Mad Dog Soap Kamakura. Nang malaman nito ni Katsuyuki, kaagad itong humingi ng pasensya. Sinabi nito, patawarin niyo ako sa pagiging ignorante. Huwag niyo nang alalahanin yun. Sagot naman ni Toshiyuki. Sinabi ni Jun, yung tinutukoy mong isang tao, si Eikichi ba yun? Oo, sagot naman ni Katsuyuki. Tapos ay dumating ang mga tauhan nito at pinalo si Eikichi at Ryuji mula sa likuran. Sinabi ng isa sa mga ito, kami ang KT Butay. Idinamay na din ng mga ito ang Mad Dog Soap Kamakura. Sinabi ni Diwata, huwag niyong minamaliit ang KT Butay. Halatang kabado si Katsuyuki dahil sa ginawa ng mga tauhan nito. Sinabi ni Diwata, magsilbing aral ito sa inyo. Sinabi ni Katsuyuki,
Ano ang ginawa nyo? Sila ang may gusto nito. Sagot naman ni Diwata. Sinabi ni Katsuyuki, hindi nyo ba alam? Sila ang Onibaku Duo. Sinabi nito kay Eikichi, maaari po bang palagpasin na natin ito? Aalis na po kami. Sinabi ni Eikichi, tumahimik ka. Ipapakita ko sa'yo ang galit ng Onibaku. Sinabi ni Toshiyuki, tanggapin mo rin ang galit ng Mad Dog Soap Kamakura. At ayun na nga, ginulpi nila si Katsuyuki. Kinabukasan, sinalubong ni Shinomi si Eikichi. Sinabi ni Shinomi, hindi mo na ba talaga ako natatandaan? Hindi nakasagot si Eikichi, kaya umalis na ito. Sinabi ni Ryuji, Eikichi, si Shinomi yon, yung kapitbahay mo nung mga bata pa kayo. Nakita ko yung picture niya. Sinabi ni Eikichi, ang ibig mong sabihin, siya yung Shinomi na yon? Biglang tumawa si Eikichi. Sinabi nito, imposible. Paano siya gumanda ng ganon? Samantalang dati, yung mukha niya, mukha siyang takoyaki. Mula sa likuran, tinadyakan siya ni Shinomi. Sinabi ni Eikichi, bakit mo naman ginawa yun? Pasensya na, mukha kasi akong takoyaki dati. Hindi dahilan yun para manakit ka, sagot naman ni Eikichi. Pagkatapos nito, sinundan ni Yui si Shinomi. Sinabi nito, teka lang, ano yon? Tanong naman ni Shinomi. Sinabi ni Yui, sino ba si Eikichi sa'yo? Ano? At ikaw, sino ka naman? Tapos ay dumating ang mga tauhan ni Atsuko. Sinabi nito, sumakay ka, hinihintay ka ni Atsuko. Umalis si Yui para sabihan si Eikichi. Si Atsuko ay kabilang sa isang female gang na kung tawagin ay Shonan Princess. Ang gang na ito ay ang pinakamalakas na female gang sa buong Shonan. Pagdating ni Shinomi, sinabi ni Atsuko, hindi ko lang magawa ito sa eskwelahan. Hindi porke may itsura ka, ay aasta ka na ng ganyan. Sinabi ni Shinomi, mas mainam naman ako kesa sa pangit na basurang katulad mo. At ito ang nangyari. From Tokyo streets to the riverside, we know we just collide. Names like Thunder on the east side. Delinquent vendor, bleed their pride. If you run, you never survive. What about we never hide? Call my legend in the curves. Nang mapabagsak ito ni Shinomi, dumating naman ang isang kotse. Ito ang leader ng Shonan Princess. Sinabi nito kay Shinomi, wag mong minamaliit ang Shonan Princess. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung sino ang pinakamalakas na babae sa Shonan. Tapos ay sinampal nito si Atsuko. Tinalo ka ng isang bata. Sinabi nito kay Shinomi, wag kang umaastang maangas dito ha. In the hallway, house and eyes never look down. Like he's smirking the sunrise. Siya si Miki Sato. Siya ang first generation leader ng Shonan Princess. Sinabi nito, kinamumuhian ko ang mga babaeng may itsura. Tapos ay dumating ang Onibaku kasama si Yui. Sinabi nito, isipin mo na lang na may utang na loob ka sa akin. Sinabi ni Eikichi, talaga ba? Babae laban sa babae? Lumapit si Miki at sinabi nito, huwag kayong nag-aangas dito ha. May hawak itong blade. Sinabi ni Eikichi, delikado yan ha. Dagdag pa nito, maganda ka rin pala sa malapitan kahit isa kang delinkwente. Tapos ay nagsumbong ito sa jowa niyang Yakuza. Sinabi nito, ano ang ginagawa niyo sa babae ko? Sinabi ni Ryuji, pinagtataasan mo ba kami ng boses? Siya si Takashi Yokokawa, isang miyembro ng Yakuza. Sinabi nito, gusto niyo bang subukan ng isang Yakuza? Medyo napaatras si Ryuji. Sinabi ni Eikichi, hindi naman kami naghahanap ng away. Mga inosenteng kabataan lang kami. Dagdag naman ni Ryuji. Sinabi ni Yui, ang Onibaku ay hindi takot sa Yakuza. Sinabi ni Eikichi, tumabi ka nga. Sinabi ni Ryuji, malaki ang respeto namin sa Yakuza. Pagpasensyahan nyo na kami. Okay sige, pagbibigyan ko kayo ngayon. Sagot naman ni Takashi. Dagdag pa nito, isasama ko ang babae na to sa headquarters namin. Subalit, nagpumigla si Shinomi. Dahil dito, sinampal siya ni Takashi. Sinabi ni Eikichi, hindi ka dapat nananakit ng babae. Sinabi ni Takashi, gusto nyo bang makipaglaban sa isang Yakuza? Oo ba? Sagot naman ni Eikichi, umpisahan na natin. Dagdag naman ni Ryuji, bumunot ng baril si Takashi. At sinabi nito, huwag niyong minamaliit ang isang Yakuza. Tataniman ko kayo ng bala. Subukan mo. Sagot naman ni Eikichi, puputukan ko talaga kayo. Huwag niyo akong pilitin. At ito ang nangyari. On the underground, don't your mind, jigging the crosswalk. Echoes cutting the rain. Sakura stepping from fury. Sinabi ni Eikichi, galit na galit talaga ako sa mga tao na ginagamit ang kapangyarihan nila para lang makapanlamang. Sinabi ni Shinomi, napakaastig talaga niya. Sinabi ni Takashi kay Miki, tumawag ka ng tulong. Subalit, dinedma lang siya nito. Sinabi ni Miki kay Eikichi, napahanga mo ko.
Gusto kitang maging jowa. Tinawag nito ang Shonan Princess Gang at isinigaw nito, ako si Miki Sato, susunod ako sa lalaking nagpahanga sa akin. Tapos ay rumispeto ang lahat kay Eikichi. Sinabi nito, kailangan ko pang manood ng Tokyo Love Story, kaya kailangan ko nang umuwi. Tapos ay tumakbo na ito at hinabol naman siya ni Miki. Pagkatapos nito, gumala sa beach ang dalawa para makakita ng mga babae. Sinabi ni Eikichi, sawang-sawa na ako sa mga delinkwente. Ako rin, wala na bang ibang mga babae dyan? Sagot naman ni Ryuji. Sinabi ni Eikichi, napansin ko lang na maganda rin si Atsuko. Seryoso ka ba? Tanong naman ni Ryuji. Tapos ay dumating ang isang waitress. Sinabi nito, ano ang o-orderin nyo? Nataranta si Ryuji, imbes na umorder, na itanong nito ang pangalan ng waitress. Siya si Nagisa Nagase. Hinayaan muna ni Eikichi na makadiskarte si Ryuji. Tinanong naman ni Nagisa ang pangalan ni Ryuji at nagpakilala naman ito. Saang eskwelahan ka pumapasok? Tanong naman ni Nagisa. Sinabi ni Ryuji, sa Tsujido High School. Alam mo ba yon? Dagdag pa nito, anong oras matatapos ang trabaho mo ngayong araw? Tapos ay biglang lumapit si Eikichi. Sinabi nito, Ryuji, aalis muna ako. Tapos ay nilapag nito ang isang kondom. Ano yan? Tanong ni Nagisa. Wala lang to. Sagot naman ni Ryuji. Tapos ay tinawag si Nagisa ng dalawang lalaking customer. Minamanyak ng isa sa mga ito si Nagisa. Maya-maya lang, bigla itong sumigaw. Kaagad na kumilos si Ryuji nang marinig niya ito. Subalit nang abutan niya ito, duguan at bagsak na ang dalawang lalaki. Tapos ay nakita niya si Nagisa. Napansin nito ang tatak na Midnight Angel sa kanyang motorsiklo. Takang-taka si Ryuji sa nakita nito. Okay mga bossing, hanggang dito lang po muna ang part 3. So last part na tayo after nito. Last part natin is part 4. At kung nagustuhan nyo yung mga video natin, mga bossing, baka pwedeng pa-like naman po and pa-share na rin kung okay lang. At sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman. Sa mga magpapa-shoutout po, ganito po yung format natin. Ayan, sa screen, tingnan nyo po. Kung wala po yung hashtag balbas, hindi ko po makikita yung pa-shoutout nyo, okay? And sa latest video lang po ako magbabasa. So sa latest video po kayo magko-comment ng hashtag balbas, then yung name. Mukhang konti lang yung masya-shoutout natin ngayon dahil konti lang yung sumunod. So okay, special washout kay Amancio Fan TV. Napakatagal na pong member nito. Sa mga hindi po masya-shoutout, pasensya na dahil hindi ko na po kasalanan yon, hindi po kayo nakikinig. Okay, shoutout po kay Aljid or Alhid, Omar, Ryan, Brian. Kami ang tropang Lipong from Davao. Ayan, shoutout sa inyo mga bossing, tropang Lipong. Shoutout din po kay Hatkis, Herosa or Jerosa from Ires Chapter. Shoutout sa Taugama P. Ayan, shoutout po sa inyo, Taugama P and kay Hatkis, Herosa. Shoutout din po kay Kim David, kay DJ Rich Limpangog, at kay Lance Herona from Bulacan, Santa Maria. Shoutout po. So ayun, yun lamang po sa ngayon mga bossing. Madami pong hindi nakasunod. Huwag kakalimutan yung hashtag balbas at pangalan. Kahit may hashtag yan, kung walang pangalan, wala akong masa-shoutout. Siyempre, huhulaan ko pangalan nyo. Okay, maraming salamat po sa suporta. Bawi kayo sa last part, sa part 4. Sana sundan nyo na yung guidelines natin sa shoutout. Okay? Bye-bye!